po ito pero baka mamayang gabi pa kami pagbalik kasi ginagather pa namin lahat ng data kung saan yung mga strike centers. Pero as of this time meron na po kaming 16 na strike centers. 3 araw na nationwide transport strike simula bukas, tuloy ayon sa grupong Manibela. Hindi bababa. Yung inaasahan ng tao na bababa. Hindi bababa. Magpapasko, lalo patataas yan. Mag-additional pa yan. Mataas na presyo sa karne ng baboy, imposible nang bumaba habang palapit ang holiday season. Enrollment sa Lifeline Subsidy sa kuryente para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, planong gawing automatic ng Department of Energy. So marami pang mga bagay na nasa ERIP pa lang, no? And yet naglalabas na ng sweater. Malinaw naman ang objective para i-discredit. At this point, ganito pa lang kaaga, gusto nang i-discredit ng Vice Presidente ang lehitimong complaint laban sa kanya. Panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, itinangging pinag-usapan sa budget process ng Kamara. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita, ginagamit umano ang issue ng impeachment para sa negosasyon sa budget. Ito ay ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Agad namang naglabas ng pahayag ang ilang kongresista na kilalang nagsusulong ng impeachment sa Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So marami pang mga bagay na nasa ERIP pa lang, no? And yet naglalabas na ng sweater. Malinaw naman ang objective para i-discredit. At this point, ganito pa lang kaaga, gusto nang i-discredit ng Vice Presidente ang lehitimong complaint laban sa kanya. Speculation o haka-haka, ganyan inilarawan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang pinakahuling pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng posibleng impeachment complaint na ihahain laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, muli na namang ginagamit ang issue ng impeachment para sa umano'y negosasyon bago ang pagpasa ng 2026 national budget. Hindi na umano siya nagulat nang mabanggit ng ilang House members ang isang panibagong impeachment complaint dahil pamilyar ang timing. Kamakailan lang anya nang ihayag ni Senator Francis Chis Escudero at Navota City Representative Toby Chanco at ilang miyembro ng Kamara na noong February 2024 nilalapitan umano ang mga mambabatas upang pumirma para sa kanyang impeachment kapalit ng alokasyon sa budget. Bunsod nito, nabunyag na pera umano ang nagpatakbo sa reklamo at hindi prinsipyo. Kaya handaan niya siyang sagutin ang anumang paratang nakabatay sa katotohanan pero hindi siya mananahimik habang binabaluktot ang proseso ng impeachment at ginagawa umanong racket sa budget. Pero para sa ilang kongresista, malinaw ang layo ng pahayag ng pangalawang Pangulo. Pawalang halaga ang panibagong impeachment complaint na posibleng ihain laban sa kanya. Itinanggi rin ng mga itong pinag-usapan ang issue ng impeachment sa budget process. Hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. And then during the House proceedings, wala naman mga usap-usapan pa or what. Wala naman akong naririnig noon na i-revive yung impeachment case against her. Binigyang diin ng dalawang House Deputy Minority Leaders na hindi pa lusot sa pananagutan ang Vice Presidente at dapat magpaliwanag sa issue ng umano'y maling paggamit ng milyong pisong halaga ng confidential funds nito.
So hindi pa siya lusot, hindi siya pwede na nagsasabi na, yung para bang all of a sudden anti-corruption crusader na rin siya. Because she has her own issues. May I repeat, she has her own serious issues of corruption, of accountability that she has not really responded to properly and clearly, na kailangan din niyang managot. Si De Lima ay tagapagsalita ng complainants sa unang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong 19th Congress laban kay VP Duterte. Samantalang si Tino naman ay isa sa complainants sa ikalawang reklamong impeachment. Handa ang dalawang mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa February 6, 2026 naman, maaaring simulan ang paghahain ng panibagong reklamong impeachment laban kay VP Duterte ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na rin ng manifesto of support ang 39 na kongresista mula sa Visayas para kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Pinangunahan ito ni na Deputy Speaker Iloilo 4th District Representative Ferginel Biron at Senior Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Giit ng mga mambabatas sa Visayas, walang kinalaman at kaugnayan si Speaker D sa mga kontrobersiyang nagpayanig sa tiwala ng publiko. Hindi rin nila mababawi ng Kamara ang kredibilidad dito kung ang mismong namumuno ay dawit sa mga pagkakamali. Bago ito, naunang naglabas ng bunilang suporta sa liderato ng Kamara ang mga kongresistang taga Northern Luzon Alliance, Party List Coalition, Mindanao at Metro Manila. Sa kabuuan, 219 na mga kongresista ang nagpahayag ng suporta para kay Speaker D. Itinuturing na hamon ng PhilHealth ang desisyon ng Supreme Court na ibalik sa kanila ang 60 billion pesos na excess fund. Ayon kay PhilHealth spokesperson Francis Pargas, isa itong challenge upang pagbutihin ang kanilang serbisyo sa publiko. Inaasahan ng ahensya na maililipat muli sa kanila ng National Treasury ang naturang pondo sa susunod na taon. May panawagan ngayon ng ilang grupo kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod ito ng utos ng Supreme Court na ibalik ang 60 billion pesos na pondo na PhilHealth na ipinalit sa National Treasury noong siya pa ang Finance Secretary. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. So, ako sang-ayon ako sa tawag ng buong Pilipinas sa pag-alit Recto sa posisyon. Walang gagawing magaling yan para sa bayan. Mas gusto niya pa yung pera o yung fiscal discipline or yung common sense approach na walang common sense, na walang compassion and kindness. Walang malasakit at kabutihan. Ito ang ilan sa dahilan ng iba't ibang grupo. Kaya nila ipinananawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod ito ng deklarasyon ng Supreme Court na labag sa saligang batas na ilipat ang 89.9 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Bilang Finance Secretary noong 2024, si Recto ang nag-utos ng lipat pondo sa pamamagitan ng isang department circular. Ayon kay Health Reform Advocate Tony Leachon, dapat magbitiw si Recto bilang Executive Secretary upang hindi na maulit ang mga ganitong klaseng aksyon sa pamahalaan. Gayong mas mataas na posisyon ang hawak ni Recto ngayon sa gobyerno. Para naman sa Nagkaisa Coalition na kabilang sa mga petitioner sa kaso, isa rin sa rason kaya dapat mag-resign si Recto ay ang kawalan umano nito ng sapat na kaalaman sa Social Security funding. Kasunod ng depensa nitong common sense ang kautosang fund transfer. Ang ating nakikita ay hindi na siya competent sa kanyang ginawa sa 60 billion unconstitutional transfer. Ay palagay ko ay wala na siyang kredibilidad na maging opisyal ng gobyerno. Wala pang direktang tugon si Executive Secretary Recto sa panawagang pagbibitiw niya sa pwesto.
Ngunit sinabi na nito sa isang pahayag noong Biyernes na sinunod lamang nila ang mandato ng Kongreso sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, kung saan isiningit ang probisyon na nagbibigay pahintulot na irimit ng mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno ang sobra nilang pondo sa National Treasury. Bukod kay Executive Secretary Ralph Recto, naniniwala ang health reform advocate na si Dr. Tony Leachon na dapat nang usisain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Leachon, dapat siyasatin ng Pangulo si Health Secretary Ted Herbosa na umano'y kinunsinte ang paglilipat ng pondo. If the President does not realize that bababa ng bababa ang tiwala sa kanya, ngayon mababa na. Almost 1 in every 5 ang nagtitiwala is because of the people around him. Yan ang dapat isipin ng Pangulo ngayon. Samantala, una nang ipinahayag ng Supreme Court na bagamat unconstitutional, hindi criminally liable si Recto sa utos nitong remittance ng excess fund dahil ginawa lamang nito ang kanyang mandato noong nagsilbi itong kalihim ng Department of Finance. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap ang Department of Justice na arrest warrant para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, nilinaw ni Prosecutor General Richard Fadulion na hindi pa niya nakikita ang naturang warrant. Ito ay matapos sabihin ni former presidential spokesperson Harry Roque na inilabas na ang arrest warrant para sa senador mula sa International Criminal Court o ICC. Nagbigay ng komentaryo ang ilang senador kaugnay ng hindi pagsertipika ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent sa Independent People's Commission o IPC bill. Labis ay pinagtaka ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang anyay bigla ang pagkawala ng sigasig ng Malacanang sa panukalang batas. Naniniwala si Senator Ping na natutupad pa rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang tungkulin nito. Partikular ito sa pagbubunyag ng impormasyon kabilang para sa investigasyon ng Ombudsman at Department of Justice. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III na patuloy na isusulong ng Senado IPC bill. Tuloy ang nationwide transport strike ng Grupong Manibela simula bukas. Layo ng mga ito na iprotesta ang matatagal na anilang hinaing laban sa ilang kaukulang ahensyang pangtransportasyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. 3 araw po ito pero baka mamayang gabi pa kami pagbalik kasi ginagather pa namin lahat ng data kung saan yung mga strike centers. Pero as of time, meron na po kami na strike centers. Bukas na magsisimula ang nationwide transport strike ng Samahang Manibela, Mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon. Ayon kay Manibela Chairperson Marval Buena, Metro Manila ang sentro ng kilos protesta. Dito rin pinakamararamdaman ang tigil pasada ng ilang pampublikong sasakyan. Maapektuhan rin nito ang ilang karatig na lugar kung saan pumapasok ang biyahe sa Kalakhang, Maynila. Pangunahin na dito ang mga ruta mula o galing sa Region 3 at Region 4A. Paliwanag ng grupo ng transport drivers at operators, ang isasagawa nilang tigil pasada ay bunsod umano ng panggigipit, pang-aabuso at mabagal na proseso, partikular na ito sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung mga na-impound na mga sasakyan namin, mga driver's license, mga plaka na matagal ng bayad na po ito, taon na, pero hindi po nire-release ng LTO. Taon na po na hindi nakakapaghanap buhay yung aming mga kasamahan dahil walang plaka, baklas ang plaka. At saka yung mga rehistro po namin na nakapending simula pa noong June, na inutusan po nila kami na kami ay magparehistro na, sumunod po kami at kami po ay pa-inspection at kumuha ng mga insurance pero hindi po namin magamit. Daing din ng grupong Manibela ang kawalan nila ng pakialam dito ng Department of Transportation o DOTR. Tignan niyo po, ang Pangulo nagsabi na nagbigay na ng order, kung di ako nagkakamali. Biyernes pa ata po ito o Webes pa ng gabi, nagbigay na siya ng direktiba sa DOTR. Pero sabi nga namin, makikinig kami sa Pangulo. Kaya lang po, mukhang itong mga inatasan niya, wala pong pakialam, walang respeto sa kanya at hindi po siya sinusunod. Kasi hanggang ngayon,
Wala naman po tayong nakukuhang kahit ano mula sa DOTR. Sa kabila nito, humihingi ng pang-unawa at paumanhin ng grupo sa mga maapektuhan ng malawakang transport strike. Wala pa ring pahayag ang mga nabanggit na ahensya kaugnay ng hinaing ng grupong Manibela. Ngunit una nang sinabi ng Malacanang na bukas ang pamahalaan na magsagawa ng dialogue sa Manibela para pag-usapan ang kanilang mga hinaing. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na rin nila ang DOTR na maingat na repasuhin ang mga concern ng grupo. Samantala, magde-deploy ng mga tauhan ng Philippine National Police sa key transport hubs, main thoroughfares at maapektuhang ruta ng transport strike. Inatasan na rin ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. ang police commanders na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang government agencies para sa isang unified response upang maibsan ang epekto ng tigil pasada. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Abiso sa mga commuter, kaalinsabay na inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong mas papalapit na ang holiday season. Magpapatupad ng extension sa oras ng biyahe ang LRT Line 2 simula bukas, araw ng Martes, December 9. Bibiyahe ang huling tren ng LRT2 sa Antipolo Station ng hanggang alas 10 ng gabi. Habang 10:30 p.m. naman ang last train sa Recto Station. Samantala, pagsapit naman ng December 24 at December 31, mas maikling oras ang biyahe ng mga tren ang LRT2 at MRT3. Aalis ang huling tren sa Antipolo Station na alas 8 ng gabi, habang 8:30 p.m. naman ang last trip sa Recto Station. Pagdating naman ng December 31, 7 p.m. ang huling biyahe sa Antipolo Station habang 7:30 p.m. sa Recto Station. Samantala sa MRT3 naman, aalis ang huling tren sa North Avenue Station na 7:45 p.m. sa December 24 at 31. Habang 8:23 p.m. naman ang last trip sa Taft Avenue Station. Pagsapit naman ng December 25 at January 1, magbubukas ang MRT3 ng alas 6:30 ng umaga. Habang nakaschedule ang last trip sa North Avenue ng 10:30 p.m. at 11:09 p.m. naman sa Taft Avenue. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Monica. Nagpahayag ng pangamba ang ilang bansa sa Europa kaugnay ng panibagong US security plan na umano'y target ang mga bansa sa Europa at nakapanig sa Russia. Ang bagong security plan ay inilabas ng Amerika sa gitna ng nagpapatuloy na negosasyon kaugnay ng peace plan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ang balita ni Mariel Latoza. Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Hindi magiging madali. Ito ang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos makipagpulong sa mga kinatawan ng United States sa pangunguna ni Special Envoy Steve Witkoff at Presidential Advisor Jared Kushner. Ayon kay Zelensky, bagamat may ilang bagay nang napag-usapan, nananatiling mahirap ang pagbuo ng konkretong plano para sa kapayapaan. Patuloy na isinusulong ng Amerika ang 28-point peace plan nito na layong matigil na ang halos 4 na taong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Una nang nakausap ng US ang panig ng Russia kaugnay ng naturang kasunduan, subalit iginiit din ng Moscow na ilang probisyon ang hindi nila sinasang-ayunan. Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Зараз секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Ігнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці у переговорах з нами, з русскими. Вчора Iginiit ni Zelensky na malinaw ang posisyon ng Ukraine sa mga usaping seguridad, ngunit patuloy na hindi nare-resolba ang issue sa Russian-occupied territories at ang hinihinging garantiya para sa Kiev.
Inihanda na rin niya ang mga konsultasyon sa mga lider ng France, Britain at Germany at susunod sa Brussels kaugnay ng usaping pangkapayapaan. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang bansa sa Europa kaugnay sa inilabas na bagong US security strategy na umano'y panig sa Russia. Ayon sa Kremlin, positibo ang nakikitang pagbabago sa bagong US security strategy. Sinabi rin ng Kremlin na magpapatuloy ang kanilang pagsusuri sa dokumento bago gumawa ng mas matibay na konklusyon habang pinapahayag nilang bukas ang Russia sa negosasyon kaugnay ng ceasefire. Maria Latoza, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng airstrikes ang Thailand sa bahagi ng pinagtatalunang border laban sa Cambodia matapos magpalitan ng akusasyon ang dalawang bansa kaugnay ng paglabag sa ceasefire. Ayon sa Thai military, isang sundalong Thai ang nasawi at 4 ang sugatan matapos umanong paputukan ng puwersa ng Cambodia, dahilan para gumamit sila ng aircraft upang targetin ang ilang military bases sa kabilang panig. Marin namang ikiginiit ng Cambodia na unang umatake ang Thailand sa 2 lugar matapos ang ilang araw umano'y mga provocative action at hindi raw sila gumanti ng putok. Nagaganap ang panibagong tensyon habang libu-libong residente ang inilikas sa Thailand at nananatiling hindi pa rin nareresolba ang mahigit 1 siglong alitan sa hangganan ng dalawang bansa. Ang mga panibagong pag-atake ay naganap ilang buwan lamang mula ng pirmahan ng dalawang bansa ang isang ceasefire deal sa pangunguna ni US President Donald Trump. Nagsumite ang Japan ng protesta sa Chinese ambassador matapos 2 beses i-lock ang radar ng Chinese military aircraft ang mga Japanese fighter jets sa timog silangan ng Okinawa. Ayon sa Japan's Foreign Ministry, labis silang ikinabahala ang insidente at nanawagan na hindi na maulit ang ganitong mapanganib na hakbang. Tinawag ni Defense Minister Shinjiro Koizumi ang insidente bilang dangerous at extremely regrettable habang itinanggi naman ng China ang ulat. Patuloy pang lumalala ang relasyon ng dalawang bansa matapos ang pahayag ni Japanese PM Sanai Takaichi na posibleng makialam ang militar sa anumang pag-atake sa Taiwan. Inanunsyo ng air transit na unti-unti nitong sususpindihin ang ilang flights mula Lunes bilang paghahanda sa nakatakdang strike ng mga piloto sa Miyerkules kung hindi maaabot ang kasunduan sa kontrata. Ayon sa Airline Pilots Association, 99% ng kanilang 750 pilots ang bumoto para pahintulutan ang strike na nagalayong magkaroon ng bagong kontrata na may patas na sahod, benepisyo at seguridad sa trabaho. Tinawag ng airline na premature ang strike notice at sinabi nitong kailangan ang flight suspensions upang maiwasan ang pagka-stranded ng mga crew, pasaheros at eroplano sa ibang bansa. Giit ng mga piloto, wala silang ibang pagpipilian dahil sa matagal nang hindi produktibong negosasyon sa management. Nanawagan ng Philippine Consulate sa Accra, sa Ghana, Africa sa mga Pilipino na gawing legal ang kanilang paninirahan doon. Ito ang layon ng ginagawang consular mission ng konsulado bukod sa iba pang serbisyo na kailangan upang hindi magkaproblema sa ibang bansa. Ito ang balita ni Nancy Rivadinera. Nagpaalala ang Konsulada ng Pilipinas sa Ghana, Africa sa mga overseas Filipino workers sa lugar na samantalahin ang ginagawang consular mission upang maisaayos ang kanilang mga dokumento. Ayon kay Consul Maricel Villanueva Wu, importante na makipag-ugnayan sa kanila at ito nga ang layon ng isinasagawa nilang consular mission. OFW dito sa Ghana na hindi pa legal, na kung po pwede sana legal na nila yung kanilang documents and then mag-report sila dito para at least aware din po kami na nandito sila kasi marami na pong bago dito from Middle East or Lebanon
dito sila pumupunta. So marami po kaming nakikita talaga sa labas na bagong mukha na wala pa pong legal documents. So kung po pwede sana, mag-comply po tayong lahat kasi para sa atin lahat po yun. Nandito po tayo sa ibang bansa, so protection din po natin. Gaya na lamang ng sales manager sa isang kumpanya na si Lizelle na nagtatrabaho sa Ghana mula pa noong 2010. Sinamantala niya ang pagkakataong makapag-inquire sa isinagawang consular mission sa Accra upang makapagpagawa ng passport ng 1 taong gulang niyang anak. Bali mag-inquire kung ano yung kailangan i-process dahil balak namin mag-travel. And then, so, kailangan ko malaman kung ano mga documents needed to apply para makakuha ng travel documents and late registration para po sa baby kay Ayesha Jewel. Yes. Nalaman niya na di pala matutuloy ang kanilang book flights dahil kailangan munang i-process ang passport ng kanyang anak. Nalaman niya na may kailangan pang pagdaanan ang anak niya kahit doon na niya ito ipinanganak sa Ghana at ang mismong estado niya. Delay registration of birth for unmarried parents. So marami pa po yung documents na so kapag na i-submit ko po yung mga details na to and then i-send po yata sa Abuja para ma-process and then after 3 to 6 months and then tsaka pa lang po makaka-apply ng passport. Kung wala pang passport si baby, di siya makakabalik sa kanyang trabaho sa Ghana kahit makauwi man siya sa Pilipinas. Yun nga lang po sayang kasi may ticket na kami. May ticket na. So kung makakakuha naman po ng travel documents, ang concern nga lang po, pag uwi namin ng Pinas, baka matrap kami doon. Siyempre, kailangan ko pong bumalik after 1 month kasi dahil sa trabaho. Isa lang si Lizelle sa mga nanay na nagsilang ng kanilang anak sa ibang bansa na kailangan ng kaukulang impormasyon para sa mga dokumento ng kanilang anak. Paliwanag ni Vice Consul Norman Arieta ng Philippine Embassy sa Nigeria. Pag nanganak ang isang Pilipino dito sa Ghana in particular sa Africa, napakahalaga po na i-register natin yung birth ng baby kasi yun yung magiging basihan ng kanyang succeeding documents katulad ng passport. So, meron kayong birth certificate, yung marriage certificate ng magulang, application form, lahat po ng documents ninyo na makukuha po dito sa kung saan bansa kayo, isasubmit niyo po yun sa amin. Samantala, bukod sa passport services, ay nag-alok din ng iba pang mga serbisyo ang embahada, kabilang na ang overseas voting registration para sa mga Pilipino. So, ang services po natin dito are passporting and overseas voter registration. Pwede rin mag-consult yung mga Pilipino dito sa amin on other consular matters, pero kasi since nandito mayroon tayong honorary consulate in Accra, kahit wala po kami, pwede silang mag-avail ng consular services. Nancy Rivadinera, UNTV News and Rescue, Ghana, Africa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Patuloy na tumataas ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Ayon sa mga retailer, umaabot sa 10 piso ang nadaragdag sa presyo nito araw-araw, kaya malabo na nila itong bumaba pa, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hindi bababa. Yung inaasahan ng tao na bababa. Hindi bababa. Magpapasko, lalo pa tataas yan. Mag-additional pa yan. Duda ang retailer at umaangkat ng baboy na si Ronnie Incomieda. Nabababa pa ang presyo sa karne ng baboy lalo na ngayong papalapit na holiday season. Sa Kamuning Market, nasa 350 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi, habang ang liempo naman 450 pesos ang presyo kada kilo. Malaking diferensya ito sa inilabas na Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng Department of Agriculture sa bentahan ng baboy na dapat ay nasa 330 pesos per kilo lamang sa kasim at pigi, habang 370 pesos per kilo naman dapat sa liempo. Giit pa ng ilang retailer, 10 piso ang nadaragdag na patong sa presyo nito kada araw. Karaniwang dahilan ng mga retailer ang mataas na presyo sa pinagkukunang supplier ng mga ito.
Kaya naman ang retailer na si Mang Ronnie, suhestyon na lamang sa mga suki na pinakamura na lamang ang bilhin kung nais na may karne sa kanilang putahe. Hindi, kailangan pagka kung gusto mo ng karne, kailangan yung kung ano yung pinakamababang presyo ng karne. Like pata, yung dulo, patsap mo, pwede yung panlaga, pwede yung pansigang. Yun lang ang pinakamababa sa karne, tsaka yung headbone. Yun lang ang pinakamura. Pero yung parte ng laman, kasin, jempo, tsaka pigi, mahal na yun, 350. 450 ang pinakamababa sa jempo. Kaugnay nito, sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na titignan naman ng ahensya ang dahilan kung bakit sa kabila ng kasunduan sa mga producer ay nakararanas pa rin ng mataas na presyo. Holiday kasi may in-expect talaga na pagtaas because of kumbaga mataas ang demand talaga for meat. Pero yung 450 sobrang taas talaga nun compared doon sa naitakda na MSRP na 370 for lempo at saka 330 for kasim and pigi. So patuloy na i-check kung talagang may kalabisan. Samantala, sa kabila ng nararanasang pagtaas ng presyo sa karneng baboy, ipinatigil ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng baboy sa ilang bansa matapos na maitala ang African Swine Fever o ASF, partikular na sa Spain at Taiwan. Ayon kay Asik de Mesa, hindi makokompromiso ng ipinatigil na importasyon ng supply ng karne ng baboy sa bansa. Kaya aniya, hindi rin dapat gamiting dahilan ito upang tumaas ang presyo ng karneng baboy sa pamilihan. In fact, yung ating mga cold storages, as mentioned by the Secretary, punong-puno. So there's no reason na magtataas because may temporary import ban tayo ng karneng baboy because of ASF coming from Spain and Taiwan. Hindi yung reason. Ayon sa ahensya, dahil mataas ang demand ngayong holiday season, tiniyak nila na stable ang supply ng baboy. Magsasagawa rin ng DA at DTI ng tuloy-tuloy na pag-iikot sa pamilihan upang masiguro ang maayos na implementasyon ng itinakdang MSRP at maglalabas ng show cause order laban sa sinumang mag-aabuso ng presyo. Hinikayat ng departamento ang publiko na i-report agad kung may mapansing presyo na sobra sa itinakda upang agarang makagawa ng kaukulang aksyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo ang Department of Agriculture ng grupong magbabantay sa maayos na implementasyon ng kanilang mga programa, partikular na ang farm-to-market roads. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kailangan nila ngayon ng mas matibay na safeguards. Kasunod na rin niya ito ng mga kontrobersiya sa flood control projects. Target pasimplihin ng Department of Energy ang aplikasyon para sa lifeline subsidy ng pamahalaan sa kuryente. Layo nitong matugunan ng ilang balakid sa mga benepisyaryo para makapag-apply sa nasabing programa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Alam niyo po, base doon sa records namin, more than 3 million sana yung makaka-avail ng lifeline subsidies. Kaya lang yung registration nasa below 7%. So ibig sabihin mga 300,000 plus consumers or 4-piece members ang nakaka-avail. Nananatiling mababa ang registration rate ng mga kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece members para sa lifeline subsidy sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, hindi pa umaabot sa 10% o nasa 300 consumers pa lang ang rehistrado sa nasabing programa. Paliwanag ni DOE Undersecretary Maylene Capongcol, kabilang ang lokasyon sa nakita nilang dahilan ng mababang registration rate. Nakita natin na yung pinaka-major cause ng low registration rate ng atin pong mga 4-piece and marginalized end users ay yung registration requirement. Kasi kung nasa malayo kang lugar doon sa yung distribution utility or yung nagbibigay, nagsusupply ng kuryente, gagastos ka pa. Bukod dito, ilan sa kanila ay hindi napasok sa requirements para sa 100% discount na ibinibigay batay sa buwan ng konsumo ng kuryente sa isang sambahayan.
And then yung iba, ang tingin nila napakababa ng subsidy na ibinibigay, like 20 kilowatt hour per month consumption lang. So mostly marami na rin tayong mga consumers, kahit sabihin natin marginalized sila at kabilang sa mga 4-piece member, ay kumukonsumo ng mas mataas sa 20 kilowatt hour per month. Ang 100% lifeline subsidy ng DOE kasama ang Energy Regulatory Commission at Department of Social Welfare and Development ay bahagi ng Lifeline Rate Program ng gobyerno. Ito ay isang discount o subsidiya sa singgil sa kuryente para sa mga kwalipikadong mahihirap na sambahayan o low-income electricity consumers. Karaniwan ng isang household ay makakakuha ng 100% discount kung ang kanilang konsumo ay napakababa, halimbawa 0 hanggang 20 kilowatt hours sa isang buwan. Para sa ibang consumption bracket, nag-iiba-iba ang porsyento ng discount mula 20% hanggang 50%. Para sa gaya ni Janet na mayroong 5 anak at miyembro ng 4-piece, malaking tulong kung makasama sana sa ganitong programa ng pamahalaan. Ang halagang 2,000 pesos kada buwan aniya nila na bill sa kuryente ay maaari na nilang mailaan sa iba pang gastusin pang araw-araw. Malaking bagay siya lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Kasi malaking tulong din naman yung 4-piece. Pero kasi sa akin kasi 5 anak, tapos 4 ang nag-aaral. Malaking bagay siya sa baon din ng mga bata pang araw-araw. Kaya hiling ni Janet na hindi na sana sila mahirapan pa sa pag-a-apply para makuha lang ang nasabing subsidiya. Sobra kasi ang tagal ng process. Ang daming hahanapin, ang daming mga kailangan, mga ID na hindi, sabi hanapan ka ng valid, ang valid namin parang PhilHealth, yung mga ID barangay, ganun. Oo, wag nang pahirapan yung mga tao kung talagang kailangan naman. Kaugnay nito, tinatarget ngayon ng DOE ayon kay Yusek Kapungkol na gawing automatic ang enrollment para sa eligible 4-piece members. Aniya sa pakikipagtulungan sa DSWD, gagamitin ang automated data validation upang hindi na kailangan pang magsumite ng napakaraming dokumento at mag-apply ng personal. So, ibig sabihin, si DSWD, meron siya mga obligasyon or responsibilities of providing us updated list of 4-piece. Tapos, yung mga hindi naman 4-piece na yan ay manggagaling sa Philippine Statistic Authority. Si ERC naman po, regularly monitor niya yung effectiveness nung Lifeline Subsidy Program at ang Department of Energy naman ay yung overall program ng gobyerno mismo, yung Lifeline Subsidy Rate. Tiniyak ng Energy Department na mahigpit ang koordinasyon nila sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ang nasabing subsidiya ay mapupunta sa mga tamang benepisyaryo at hindi gamitin sa pananamantala. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ng malawakang pagbaha ang ilang lugar sa Oriental Mindoro dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan sa lalawigan bunsod ng low pressure area ng huminang bagyong Wilma shear line. Kasama sa mga apektado ang bayan ng Nauhan, Victoria, Mansalay, Rojas at Bungabong. Sa mga larawang ibinahagi ni Oriental Mindoro Governor Merlito Bons Dolor, makikita ang lawak ng pagbaha sa probinsya. Dahil sa taas ng tubig, kinailangang ilikas ang ilang residente sa Bungabong na nakatira sa low-lying areas. Hiniling naman ng Rojas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na patayin muna ang serbisyo ng kuryente sa ilang lugar gaya ng Madugo, Fosterville at Uyaw bilang pag-iingat sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan para sa anumang kakailanganing tulong ng mga residenteng apektado ng pagbaha. It's official, matapos ang makunan ng mga litratong magkasama. Finally, nag-hard launch na ang kanilang relationship sina former Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Katy Perry.
Sa kanyang official Instagram account, nag-post ang American singer and songwriter na sweet photos and videos nilang dalawa habang nagbabakasyon sa Japan. Sa isang larawan, makikita sina Perry at Trudeau na nakangiti para sa isang selfie na magkadikit ang kanilang mga mukha. Sa isa pang video, makikita ang sinusubukan ng couple ang sushi. Muling hinangaan ng buong mundo ang P-pop group na SB19 matapos ang kanilang powerful at trending performance sa katatapos lamang na Akon 2025 na ginanap sa National Stadium, Kaohsiung City, Taiwan nitong linggo. Tanging SB19 lamang ang Filipino act sa lineup na siyang nag-trending sa social media. Naging usap-usapan online ang naging performance ng grupo ng kanilang mga hit songs na Dam, Dungka at Crimson sa harap ng international fans. Hindi alintana ng P-pop Kings ang pagod at puyat matapos magmistulang back-to-back concert ng grupo ang naturang event dahil katatapos lamang nilang tour sa Melbourne at Sydney para sa kanilang simula at wakas concert. Maraming foreigners, casual viewers at ilang K-pop fans ang humanga sa stage presence, vocal power at unstoppable energy ng SB19 na muli na namang nagtaas ng bandera ng Pilipinas sa international stage. Nailigtas ng Philippine Coast Guard District Western Visayas ang 9 na mangingisda matapos lumubog ang kanilang motorbangka sa karagatang sakop ng Antique. Agad na tumugon ng BRP Kalanggaman matapos matanggap ang distress call at natunton ang mga mangingisda. Dinala ang mga biktima sa Coast Guard Station Iloilo kung saan sila sumailalim sa medical assessment at ineklarang nasa mabuting kondisyon. Tiniyak din ng PCG na patuloy silang nakikipag-ugnayan para matiyak na mabibigyan ng tulong ang mga mangingisda. Inaasahan ang mas malamig na panahon sa mga susunod na araw dahil sa pagsimula ng amihan season. Ayon sa Pag-asa, nakararanas na ng hanggang 11.4 degrees Celsius ang Baguio City ngayong Disyembre at posible pa itong bumaba hanggang 7.9 degrees Celsius pagdating ng Enero at Pebrero sa susunod na taon. Nitong Oktubre, nang ianunsyo ng Pag-asa ang pagsimula ng amihan at simula noong 3 linggo ng Nobyembre nang magsimula itong maramdaman sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy ang pakikipagkaisa ng Members Church of God International o MCGI sa inisyatiba ng pagbibigay ng dugo para sa mga pasyenteng mangangailangan nito. Kaya naman pinarangalan ng Philippine Red Cross ang MCGI bilang isa sa steady partners nito sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ito ang balita ni Grace Casit. Pagtugon sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng dugo sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, patuloy ang sinasagawang mass blood donation drive ng Members Church of God International, kasama ang Philippine Red Cross sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Red Cross Board of Chairman Dr. Reynaldo Ortiz, 1,500 bags ng dugo ang kailangan sa probinsya bawat buwan. Ngunit nasa 800 hanggang 1,000 bags lamang ng dugo ang kanilang nakokolekta. Kaya't malaking tulong sa lalawigan ang blood donation mula sa MCGI. At present, ang target yun actually na mo nga number of units sa dugo, no, nga para na mo enough for the province and sa mga neighboring areas nga gi-cater sa ato ang chapter nami naata sa mga 1,400 to 1,500 bags a month, no. Sa karon nga sa current nga kuan sa karon nga time ang chapter makakuha lang og around 800 pinakataas mga 1,000 units per month, no? So medyo kulang siya. Plaque of recognition is presented to MCGI Pagadian Local.
Kaya naman sa isinagawang 2025 International Volunteer Day, muling binigyan ng ahensya ng parangal ang MCGI bilang religious group na steady partner o regular na nagdodonate ng dugo sa Philippine Red Cross. Let's encourage the participants and even those who are new, no, kabahin ani nga programa nga mo donate og dugo kay gawas nga makatabang ta sa laing tao, no, kay blood saves lives, no, as we always say, no, makatabang gud ta sa to ang kagalingon nga at least makatabang kini sa tong health, no. So daghang salamat sa tanan. Kabilang din sa mga tumanggap ng parangal ang mga grupo mula sa public and private sector na voluntaryong sumusuporta sa Philippine Red Cross sa pagdodonate ng dugo. Sa panig ng MCGI, patuloy ang grupo sa pagbibigay ng dugo alinsunod sa advokasya nito at layuning makatulong sa kapwa. Masikhay po ang mga kapatid sa Members Church of God International sa pagdodonate po ng dugo. Dahil po yan sa aral ng Diyos na amin pong natutunan kay Kuya Daniel na paggawa po ng mabuti. Na ang pagdodonate po ng dugo ay pagbibigay po ng buhay. Kaya't makakaasa po ang Philippine Red Cross sa patuloy po na pagdodonate at pakikipagtulungan ng Members Church of God International. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kaursi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Allen Palingit, Oscar Candulisas at Virgilio Pader. Maraming salamat din kina Salvador Macenas, Leonilo Parales at Cesar Bestre. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Korinto sa 1:2 na nagsasabi, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.